Good morning. Updatean natin. Updatean natin today. Di ba nice? Valentine teenage. So, yan. We have another vlog. Pasensya na kayo guys. Maingay yung Inday. Ayan talaga siya magsalita. Mas malakas pang magsalita sa amin. So, yan. Ano ko lang yung ano. Mula nung nag-stop ako, nag-quit ako mag-smoke. I eat a lot. Ayan. Pag maayusin ko na guys kasi basa yung akin. Basa. So yan, may mga foodies tayo. I bought this one yesterday on, saan ba namin ito binili? Goldilocks. And then another one, Hopia. And then I got brownies. So yan, actually kumain na ako kanina. Kumain ako kanina ng ano, ng baka na ano ko. Fried talong and then dried peas. And then I have some coffee. Yes. Ang sarap to. This is ube. Kakain muna ako. Tuloy natin. Ano? Hindi yan. Ay, siyempre kailangan kong mag-vlog. Alam mo, pagkasama ko nga sila mama, pag lumalakad kami, hindi rin ako makapag-vlog kasi kung ano-anong masasama yung sinasabi. Kung ano-anong masama yung pinagchichikahan nila, ano ito, social media, hindi ba? But anyway, pasensya na tayo, ganun talaga. Magkasama kay mama ko guys, hindi ako makapag-vlog kasi pag nagba-vlog ako kung ano sinasabi, di ba, hindi ka pwede magsalita ng masama or ano sa tao, lalo na't nasa social media tayo. Kaya mas makakapag-vlog ako pag ako lang mag-isa. Kasi pag may kasama ako na sasalita sila, baka may masaktan sila. Anyway, they have halaya inside. Alam niyo yung ube halaya? I keep on eating. Sabi nung kapatid ko, ate, kumain ko ng kumain. Kaya lang, syempre, be careful ka naman sa kakain mo. And then the hopya. Paborito ko kasi hopya. Alright. Hindi ka makapag-vlog kasi may mga certain pangyayari o mga ano sila na nasasabi na hindi iniiwasan. And syempre, may mga nakasubscribe sa akin. Nakasubscribe sa akin, hindi ba? Di syempre, mapapanood, papano ko sila yung topic ko, di ba? Mga ano kasi guys, mga seniors ba, matatanda. Syempre, kailangan pag magbablog tayo, mag-iingat din tayo sa mga sinasabi natin. Kasi baka may matamaan. Katulad kahapon, topic nila, ang sarap, pinipili ko muna. Ang topic nila yesterday is all about politics. So, when we are together and then we were outside, nasa town kami, magmula dito sa house and then hanggang sa makarating kami dun sa pupuntahan namin dun sa hospital. Ang topic nila is politics. So, siyempre, pag politics yung topic nila, may pinag-uusapan sila dito na pwede mapanood ng buong mundo, di ba? Pwede ako mabash. Diba? Pero which is hindi naman ako yung nagsasalita doon. Hindi ako na creator yung nagsasalita, sila. Kaya minsan umiiwas ako. Ako yung ano to? Nagdi-distance ako sa kanila. Hindi ako makapag-vlog, hindi ako makapag-ano kasi iniiwasan ko na may masabi sila na masama. Ako yung nag-a-adjust, parang gano'n. Na ganun talaga. Kain tayo guys. Sarap pa. Meron siyang masarap to Tet. Tet. Tekman mo to. Napapanood to ng kapatid ko eh. Meron siyang ube.
May ube siya na ensaymada. May halaya siya sa loob. Masarap siya. Tikman mo to, Nicole. Masarap. Tapos may cheese. Ngayon, ang appointment namin today is ano. Kahapon sinamahan ako ni Mama. Kahapon si Mama nagpa-laboratories early. So nakarating kami sa St. Francis kaya lang hindi available yung kanilang ano. Yung laboratory nila merong certain na test na hindi available kahapon. So sayang naman yung fasting ni Mama kung hindi kami tutuloy, 'di ba? Kasi gabi pa lang nag 10 hours fasting siya. So what we did, we transfer sa ibang hospital which is the Polymedic Plaza. So doon kami pupunta ngayon. So, sa Polymedic Plaza, available naman yung laboratories na yun. So doon, yan ang ginawa namin. So nakapagpa-laboratory si Mama kahapon. So today, kukunin namin yung result and then we proceed to the doctor. My mom doctor is the same as my doctor, cardiologist. Pangalawang cardio doctors ko siya. Ang puti na kamay ko dito. Tumata. Parang siya yung may-ari ng bahay. Ako na lang yung nananahimik. Nasali ko sila sa vlog ko. No, so yun. Ayun, ang sarap po. Nakikita niyo yung halaya? Kasi minsan namimiss ko kumain ng halaya. Nguyain ko muna yung kinakain ko. Ayan ang ulam namin, pakbet. Magpapakbet tayo, guys. Gwapo ba ako dyan? Ted, tinatanong ni Reggie kung gwapo daw ba siya. Oy! Nanonood yun ang vlog natin. Ted, gwapo daw ba si Reggie? Joke lang. Joke lang. Nanonood mo yan si Matit. Spy yan. Yan. Tinan niya yung ginawa ko. Ginawa ko yung kwintas talaga niya na kasama doon sa order ko. Ingay, may kilek. lahat ng bagay dito sa bahay maingay. Maingay yung tao, maingay din yung aso, maingay yung pusa. Joke lang. Hindi, ito. Yung kwintas na in-order ko, tinanggal ko na yung niya. Yung tawag nito? Hindi pendant. Ano na tawag nito? Yung necklace. May tawag hindi. Tinanggal ko na. Kasi pag dalawa sila nagkakabuloy, Kelly, extra kapali ka na. Sabi mo, di ka, bati mo, Matit. Matit. Sino gawin ang bibi ko? Wait ka. Ganyan dito guys, dito sa bahay kailangan may kami nakalagay na bulak sa tinga. Sino gawin ang bebe? Nag-away, ha? Yung away-away, hindi ha? Saan na ba yun? Ayan, tingnan nyo, ang ganda ang ganda. Nung tinanggal ko, ito, Pasok na, bebe. Mag-electric fan ka doon. With music pa. Pasok na, dali, pasok. Mag-electric fan ka. So nag-iintay lang tayo with matching ganito, di ba? Electric fan ka. Dali, pasok With na matching doon. that. Gandang bebe na yan. So alis kami ng mga 10 a.m. kasi ang appointment ni Mama is 12. Papasok na muna ako sa loob. Teka. Gwapo na ba si Reggie? Yes, of course. Gwapo yan. Hi! Sasabihin na naman. Kala nyo, hindi ko kayo pinapanood, ha? Ano na bang pagbabago sa ko? Tingnan nyo, O, di ba? May nilalagay ako ng sa mukha ko. Papasok muna ako doon sa kwarto, guys, kasi maingay yung aso. Maingay yung aso, maingay yung tao, maingay lahat. Diyos ko, Lord. So, yun ang aming. Dito nga muna ako kasi medyo tahimik dito.
Medyo tahimik. Ayan, tingnan niyo mga outfit natin. Diba? 18. Hindi naman ako 18 kahit na i-double yung 18. Diba? Ganun pa rin. So, anong ating topic for today? Ang topic natin for today is we will going to the hospital again. Actually, 2 days na kaming pabalik-balik sa hospital. Yes, yesterday yung appointment ko. So, kahapon, sinama ko si mama kasi may mom need to do the blood test. So, nag-fasting siya ng 10 hours. So, pagka kinabukasan, we go to St. Francis Hospital. Kaya lang may problema ngayon sa St. Francis Hospital. So, hindi complete yung kanilang, yung procedure, I mean yung blood test, merong hindi, yung lipid, parang ganun hindi available. Sometimes nangyayari yan. Pag may mga problema yung, I mean yung machine nila, siguro, nagkakaroon ng ng diferensya, so inaayos muna nila. So yon, then we proceed to Polymedic Plaza. So, doon nagpa-laboratory si mama. So ngayon, ito na ang haba ng kwento ko yun. Babalikan namin yung result ng laboratory niya, and then we will go again to the cardiologist, which is my mom's cardiologist, is the same as my doctor. So, 2 days kami nagkita ng doktor kahapon. Kahapon and then ngayon. Yeah, but so far, yan. Si mother naman, i-check lang kung ano na yung maintenance niya ulit. Kasi every 6 months, kailangan we need to go back to our cardiologist para ma-monitor yung health natin. If tumataas ba yung blood sugar, high blood pressure, o kung etc. Ano ba man ang mga natin. Kasi once na na-reach na natin ang age, 50 pataas, actually 40 nga, 40, ganyan, 30s, 40s, kailangan talaga nag-general check-up tayo, at least yearly, di ba? So, yun ang update kay mother. And then, sa akin naman, on my case naman, so, as I said, nanggaling ako sa doktor ko kahapon, the same doctor as my mom. Second cardiologist doctor ko yan. Kumbaga nagpa-second, second opinion ba ang tawag doon. So, yun. Nagpa-second opinion ako. It's just because, of course, pares naman magaling yung doktor ko. They are both babaeng cardio. So, they're the same. So, nagpa-second opinion ako kasi regarding the TEE. Yung TEE is the endoscopy, di ba, na-mention ko dito sa live ko dati na my doctor wants me to have that TEE endoscopy to make sure na makita yung heart ko, makita kung kagaano kadami yung blood clot, and then syempre alam nila yun ang cause ng aking pagkukulaps nung last month, February, di ba? So yun. So kahapon, napunta ako dun sa second cardio, which is yung doctor ng mother ko. So, I asked the doctor if I really need that TEE endoscopy. Diba? Kasi siyempre, unang-una, nakakatakot kasi yung procedure. Parang natakot ako doon sa procedure kasi, siya, just like ball pen daw, na tube. And then, ipuput nila sa mouth mo, tapos camera yun. Tapos dito sa heart, siyempre, titignan nila, parang camera yun, parang siyang CCTV. So, titignan nila kung ano ang meron dun sa iyong heart, kung may blood clot ka, gaano kadaming blood clot mo, saang part ng heart mo yung blood clot. So, yun palang function nun kasi para malaman nila kung accurate na yung dosage ng medication na ibibigay nila sa akin as blood thinner. So, yun. So, akala ko makakaligtas ako sa TEE. So, yun na nga, nandun na nga ako sa aking second doctor. So, tinanong ko siya kung do I really need that endoscopy para sa heart. At hindi lang yun guys, akala ko makakatipid ako doon sa endoscopy. Do you know how much is the endoscopy? Ngayon, dito sa Mindanao, it's 15,000. So, sabi ko, akala ko, makakatipid na ako ng 15,000 kasi akala ko sasabihin ng doktor ko na, it's okay, wag mo na yung gawin kasi okay lang yun. Diba? Pero I really need to do that and not including that. My second doctor, cardio, asked me again to do the CT scan, which is I refused last month. So, dun sa first cardio ko, I refused that last month kasi I thought it's just because I bumped my head
So, I don't feel pain naman. Hindi naman ako nag-vomit. Hindi naman ako na dizzy. So, I thought it's okay na I will not do the CT scan. And then, so yun nga, nandun ako sa doktor kahapon. Imagine nyo guys, I thought makakatipid ako doon sa TEE na which is 15,000. No? Akala ko sasabihin ni doktor, okay na, hindi ka na muna magti-TEE kasi okay lang naman yan. May nadagdagan pa lalo yung gastos ko kasi you know what? My doctor wants me to have the CT scan. So yung TEE, I will still do that. TEE which is scheduled on April 2 sa Maria Reina Hospital dito sa Cagayan de Oro. And then kahapon nag-CT scan ulit ako, which is natatakot na naman ako doon sa mga procedure na ganyan kasi di ba yung napapanood natin sa TV, si CT scan kaya papasok. Hindi naman pala nakakatakot pero kahapon pinahiga ako tapos sabi ng nurse, ay bakit to kayo inano na i-CT scan ng doc mo ko? Sabi ko kasi nagkulapso ako sabi ko last month, abutin na nila ilang times ka na nag-collapse. Sabi ko once lang naman, so nabang ko din yung head ko, pero so far okay naman yung head ko. Kaya lang gusto lang malaman ng doctor if that is ischemic stroke daw. So my second cardio doctor required me again to do that CT scan so that she will make sure na yung nangyari na pag-collapse sa akin, it's not because of the ischemic stroke. Kasi candidate pala ako sa ischemic stroke. Because before, I was smoking. Di ba? I have a history of smoking and then yung AIDS natin and then yung lifestyle. So, candidate talaga ako sa stroke. So, pag sabi ni doctor sa akin, you need to do that CT scan kasi doon sa CT scan, makikita natin kung ischemic stroke ba yan, kung baka kaya ka nahilo, baka kaya ka nag-collapse. It's just because papasimula na yung ischemic stroke na episode, parang ganon. So, para maagapan nila, although may napipil talaga ako guys. Actually, hindi ko alam, pero parang something on the nerve na, hindi ko alam kung galing ba dito sa heart, o may nararamdaman ako sa aking nerve, na parang yung kumikirot-kirot, hindi ko alam kung natural lang ba yan dahil sa high blood ka, o dahil pag may edad ka na, syempre affected na yung mga nerve natin, medyo ano na siya. So may nararamdaman talaga ako kahit noon pa dito sa loob, sa nerve, which I thought yan is because of siyempre may eyeglass ako, may diferensya tayo sa eyes, hindi ba? So possible na maging ganyan ang ingay dito. Lilipat ako sa loob guys. So yan, proceed natin ang ating live. Lumipat ako dito sa room guys, dito sa room. Yan, pasensya na kayo, simulan natin ang ating shoot. Doon kasi sa labas, maingay yung aso, maingay yung hayop, maingay yung animals, maingay pa yung tao, yung helper, maingay. Pag nagsalita, mas malakas pa yung boses niya kaysa doon sa amo niya, di ba? Matanda na kasi yun guys, 65 years old na siya. So, pinagpapasensyahan na lang namin. So, kami na lang yung lumalayo, di ba? Nahirapan akong kumuha ng mga videos or dito sa bahay or mag-vlog kasi maingay masyado. Kahit naman yung mga pamangkin ko minsan pag siguro ulyanin na. So pabayaan na lang natin, pagpasensyahan na lang natin kasi matanda na yun. Tayo na lang yung mag-adjust, sabi ko nga. So yun. So nasa na ba ako kanina sa story ako? Nawala tuloy ako sa story ako minsan kasi guys nagiging ako. Ang tawag nito? Froggy thinking. Muna ako, coffee break muna ako. So, minsan nagkakaroon ako ng froggy thinking. It's maybe because ng hypothyroidism ko. Marami na kasi siyempre sa edad. So, mabalik na tayo doon. So, nandun tayo kanina. Ang ating topic kanina is about endoscopy TEE. Di ba? Yun yung hiningi ng doktor sa akin. Yung TEE endoscopy. Nadagdagan pa ngayon ng CT scan. So, nag-CT scan ako kahapon. Mais muna ako ng posisyon. Kasi basa yung buhok ko guys, kaya inaano ko. So, in fact, nag-CT scan ako kahapon. So, akala ko nakatipid na ako, hindi na ako magbabayad nung sa TEE. Sasabihin ng doktor, okay na. Diba? Ngayon, nadagdagan pa tuloy yung gastos. Imbis na yung TEE lang, makaligtas ka, nadagdagan pa tuloy lalo yung gastos mo. Diba? But anyway, okay lang yan. So, may doctor, sabi ng doctor ko, ng cardiologist ko, ito, nag-second opinion nga ako sa second doctor ko.
my doctor told me that I need the TEE endoscopy because para malaman niya kung kagaano nga kadami yung blood clotting sa aking heart. 'Di ba? Para masilip nila kasi camera yung CCTV camera na papasok. Dito sa bunganga, oh my God, nakakatakot. So, yun. And then, the CT scan, ang ginawa sa akin kahapon para malaman daw kung ischemic stroke yun. So, yung dalawang yun, talagang kailangan kong gawin. Yun ang ano. Tapos, sabi ko, sabi ni Doc, pwede mo namang hindi mo gawin yung TEE. Bakit? Natatakot ka ba? Sabi niya, kasi maliit lang naman yun, papasok, hindi ka naman patutulugin. Sabi ganun. Ano ka ng anesthesia, and then para lang siyang wire, na parang singlapad na ng ballpen. Ayun nga, camera pa. Sabi ko, Doc, kahit na natatakot ako ngayon, tatanggalin ko na yung takot ko kasi kung kailangan. Kasi kailangan ngayon para ma-monitor nila at makita nila yung blood clot. Kung para mabigyan kanila ng right dosage ng medication na ipapainom nila sa iyo para blood thinner para sa blood clot. So, yun. Kailangan talaga yon. And then yung ischemic stroke nga guys, natakot ako. Kasi, sabi ni Doc sa akin, yung nangyari sa iyo na nakulaps ka, yung nangyari last February 26 yun, hindi ko makakalimutan, Feb 26 kasi ininonote ko kung kailan ako nag-collapse, anong oras, ganyan. So, sabi ni Doc sa akin sa investigation niya, so you mean yung nung nag-collapse ka, hindi mo nakita, hindi mo naramdaman, hindi mo na na kung nag-seizure ka ba. Seizure is yung parang nangingisay. Kasi parang epilepsy ba? Parang epilepsy. It's not an epilepsy. So, I didn't notice if naka-experience ako ng seizure. Kasi ang nangyari nga is total blackout ako eh. So, just like na unconscious talaga ako. I don't even know how many minutes, seconds yun. Diba? Or hours nga ba? But I asked the helper kasi dahil sabi ko, kagano ba ako katagal na hindi lumabas ng kwarto. Sabi ko, kasi nandyan siya, hindi niya narinig yung bumagsak ako. So, kasi senior citizen na rin yun, guys. So, yung parang parang miracle, andyan na si Manong. Parang miracle na yung nangyari sa akin kasi nga, yan na si Manong. Ay, salamat early si Manong. 8 pa lang, andyan na si Manong. So, yun nangyari kasi sa akin, guys, is just like a miracle. Because no one heard that I hit my head on the floor. I was dropped dito sa floor na no one heard it. Kasi mga pamangkin ko, natutulog pa sila. So, anong oras ba yun? Actually, that is 4 p.m. in the afternoon. So, kasi dito nga sa bahay, guys, malaki kasi ang bahay. So, dito sa bahay ng kapatid ko, we have kanya-kanyang room. We have our own place na matutulugan. May mga room kami na sarili. Oo. Kasi meron yung pamangkin ko, yung mother ko naman nasa taas. Actually, ang mother ko nga hindi na nga dapat nasa taas, which is dapat nandito nga siya sa baba. But my mom doesn't want to stay here. Sabi ko sa mama ko, palit kami. Mag-swap kami ng room. Yun din ang gusto ng sister ko. Punta ako sa taas and then my mom will stay here. Si mama kasi, my mom wants to be there, dun sa upstairs kasi she have a personal bathroom. So, she love to stay there. But actually, when you are elderly, just like my mom, dapat sana si mom talaga is nandito sa baba, not sa upstairs. So, yun, di namin makonvince si mother na dito sa baba, no? So, yun ang nangyayari. Ngayon, hinahatidan si mother ng food kasi we won't allow her to go downstairs kasi very delikado, hindi ba? Kasi may edad na yan eh, di ba? Pag nahulog ka or whatever, madulas ka. So, very delikado. Dapat talaga pag medyo may edad ka na, dapat talaga nasa ground ka na. Hindi ka na dapat may stairs yung bahay mo. So, yun. So, i-update ko kayo mamaya, guys. Pasensya na kayo sa aking na-upload ngayon na pagbablog ko. Diba? Kasi maingay. As I said, very maingay dito sa house na to, which is malakas yung boses ng helper. Diba? ako na lang yung nagtatago. Minsan, pwede lang doon ka sa CR doon ka sa CR mag-vlog. Di ba? Magtago ka doon sa CR. Doon ka lang sa CR. Di ba? Para hindi ka free na makapag-vlog anumang oras mo gusto dito. Kasi kailangan mong dumistansya at umiwas, just like what I've said. When we are going sa city,
Siyempre, which is kasama ko yung mama ko, o may mga may Inday, o may Indoy, hindi ba ganyan. Minsan, hindi mo maiiwasan ang topic nila is hindi maganda. Yung parang natural na topic everyday kasi. Yung parang ganun ba? Siyempre, kung may hatred ka, galit ka ganito ka ganon, nagde-debate kayo. So, hindi naman siguro magandang i-ano sa vlog yun. Kasi siyempre, nasa social media na ako, hindi ba? So, dapat yung mga ilalabas ko dito is yung mga magagandang video, ng mga walang nag-aaway, di ba? Pero minsan, sabi naman, nang bago-bago pa lang ako nagba-vlog. Then, nag-iisip kami kung anong niche ko, yung mga pamangkin ko, yung kapatid ko. Sabi nila, ano kaya ate, ganito na lang yung niche mo dun sa YouTube mo, yung kunyari nag-aaway kayo, yung mga ganun ba? Kasi syempre para panoorin kayo ng tao. I mean, yung mga iba, ganun ang ginagawa nila guys. Kahit na hindi totoo, di ba? Hindi totoo sila nag-aaway. Pero inaano nila kasi natutuwa yung mga tao nanonood. So, yun, nag-iisip nga ako. Ako kasi very maingat ako dito sa aking channel. Kasi nga, it's been a long time na itong channel ko. Imagine, ilang 2 years? Maybe 2 years bago ako ng 500 na subscribers. But anyway, thank you guys. Thank you for subscribing my channel. Even if I'm a small channel. So, thank you. I love ya. Yan. So, ito namang aking channel. It's because, ano lang to, my channel, may niche ba tawag doon? Sa aking channel is, yan, music, meditation, especially in the morning jazz, mga meditation. So, I do that every morning here on my channel. And then the next thing is, sometimes I upload some videos, funny videos na po pwede kong i-upload. So, I'll do that. Dito kasi sa bahay may mga animals kami. Ganyan. Pero kailangan personal pala na video mo yung i-upload mo dito kasi bawal pala yung hindi mo video na i-upload mo. So, yun. So, yun. And of course, sometimes yan, paglalabas kami, when we go out to the city, ganyan. So, I need to do, upload ako ng mga magre-record ako ng mga videos kasi para may i-upload ko dito sa YouTube. So, stand by. Later on, we will be on the hospital. So, I will try to, mag-video doon, mag-video in the hospital. But sometimes kasi dun sa hospital, they don't allow you to do the video. Yung, parang bawal. I don't know. There are certain na lugar lang doon na pwede mo i-video, tapos magpo-post ka, and then you will continue again, edit, and ganyan. So, once again, this is Brave Pinay, live in the province of Mindanao. So, I am in Mindanao in Cagayan de Oro. So, thank you. Bakit baliktad yung ko dito? Bakit kanina 18 nakikita ko yung baliktad? So, ayun guys. I'm gonna update you dun sa aking health issue. But that would be on April 2 pa kasi. April 2 pa yung TEE ko. So, I need to wait. From April 2, I need to wait for 4 days para sa result ng TEE. It's not that easy na makuha mo ang result. So, you need to wait for 3 to 4 days. So, after that, I will go to the doctor again. This is my second cardiologist. So, she will read again my history, kung ano ba talaga nangyari, kung may makikita ba sila sa CT scan ko. She will notify me kung ano yung nakita nila, kung ischemic stroke nga ba yan. Nakatakot yung stroke, guys. Diba? Kasi, sabi talaga ni Doc sa akin, alam mo yung pag-collapse mo na yun na hindi mo naramdaman, hindi ka nakahawak, hindi ka nahilo, wala kang maalala, parang nag-blackout na gano'n, just like something parang ischemic stroke. So, baka napapasimula ka na may mga episode na ng ischemic stroke yan, baka umulit pa. So, better nga ngayon kasi nagte-take ako ng mga medication. Diba? So, minsan, may nararamdaman ako medyo parang sumasakit-sakit, diba, sa ulo. Pero it doesn't mean na headache, na heavy na headache na yon. Hindi dahil nung sa pagbagsak ko, not related to that. So, iniisip ko sometimes it's maybe because of my eye. Kasi di ba may problem ako sa eyes. I have also a cataract, both eyes. Pero hindi ko pa pinapa-opera. Diyos ko, ang gastos-gastos para magpa-opera, guys. My God. Alam nyo, I'm gonna share here. Since the day that I collapsed, yung nag-collapse ako dito, di syempre, natural, magpapa-general check-up tayo. Actually, guys, we need the general check-up at least once a year. Diba? Kasi so that we can monitor yung self natin kung may problem ka ba sa healthy ka ba, diba? Once a year. Pero my God, ang gagastusin mo pala once a year. Paano na lang yung mga tao na walang pera, hindi ba? I mean,
Yung nagtatrabaho sa government, okay lang siguro kasi parang libre yung mga medical check, which is pag sinabing general check-up, from head to toe. So, kailangan talaga dumaan. So, ganun na nangyari sa akin, guys. From head to toe, hanggang sa nails. Dahil yun sa akin pag-collapse. So, tanongin nyo kung magkano yung nagastos ko. Oh my God. Almost 60K. 60K, 60,000 pesos, including na itong TEE. Kasi nakaschedule ako sa TEE on April 2, di ba? So, basta, yun ang alam ko mga nilabas ko na pera, di ba? And then, my sister gave me some amount of money para makatulong sa aking check-up, ganyan. So, I spent 60,000 pesos. 60,000 pesos lang sa general check-up, laboratories, doctor's fee, everything. Oh my God. So, what if some people na yung mga may sakit and then they don't have 60,000 pesos, hindi ba? So, what would happen? Di ba, ganun ka expensive ang ano dito, ganun ka expensive ang babayaran mo when you undergo on general check-up, of course, including the doctor's fee, laboratory, 60. Hindi pa ako natatapos dun, guys, kasi yung 60 na yan, nakabili lang ako ng 19 days na gamot. So, maintenance on my high blood. My doctor gave me also blood thinner and then para sa cholesterol. O, di ba? O, naka 60,000 ka na. Bibili ka pa ulit ng gamot, di ba? For the next month. Hindi ba? So, minsan, totoo pala yung sabi nila, napakahirap magkasakit, hindi ba? Napakahirap magkasakit. Kasi, paano kung isang tao may nararamdaman na ganun, hindi ba? At kailangan mag-general check-up. So, saan sila kukuha ng ganung amount, hindi ba? My God. Diba? Parang, oh my God, ang hirap pala. Okay lang sana kung libre yung yung mga, libre sana yung procedure ng mga laboratories, diba, ganyan. Tapos ang ano mo na lang is doctor's fee and then the medication. Hindi ba? So, saan ka pala? Meron palang mga nilalapitan daw na gobyerno. Magtatanong nga ako sa brother ko kasi yung brother ko, nakakahingi siya ng tulong sa government kung gusto niya makatipid, hindi ba? Gusto niya katulad nung na-confine yung brother ko, ang ano niya, babayaran niya ito sa hospital parang 50 or 70,000. So, ang binayaran lang niya is 30. So, kalahati. Yun ay confinement. Pag na-confine ka. So, I will ask my brother if yung government ay mag-help ba sa'yo. For example, sa mga laboratories, mga ganyan ba? Kung makakabawas ba yan, di ba? So, tignan na lang natin. So, anyway guys, I will update you. Ang mga ina-update ko ngayon is regarding my health issue, di ba? And also, kasama din dun sa vlog ko yung mother ko. Pero yung mother ko is maintenance lang naman yung kanya kasi elderly na yung mother ko. My mother is 76. So, inaano lang yun every year. Nag-update sa kanyang, maintenance, ganyan ba? So, once again, this is Bright Pinay live in the Philippines, in the province of Philippines. So, see you again on my next vlog, guys. Mamaya, magre-record ako sa hospital. Pero no guaranteed na mare-record ko sa hospital buong buo hanggang umpisa hanggang dulo kasi sa hospital bawal. May mga lugar lang doon na pwede kang mag-video. Pwede kang mag-record. So, yan. See you guys. Busy ako ngayon. Yesterday. And then ngayon. So far, maybe tomorrow, I will have a look. So, anong ating routine. But, hindi na ako frequently nagla-live stream kasi So, once in a while lang pagka naboboard ka, wala kang ginagawa. Kasi since nung namatay yung pet cat ko na si Gaga, so wala akong ginagawa. Nagpahinga ako totally. So, tulog, kain, pahinga, ganyan lang. So, dito sa YouTube, nag-upload lang ako ng mga videos. So, yun lang yung ginagawa ko. So, sa TikTok, hindi na rin ako madala sa TikTok kasi napapagod din akong kumanta. Once in a while, pag na-miss ko lang yung mga friends ko at gusto ko sila makausap, so umakit ako. And then, hindi ko din masyadong pinapagod yung sarili ko kasi nga, di ba, may blood clot ako sa heart. So, hindi natin alam, baka masamang mapagod o may ganun. So, for the meantime, nakapokus talaga ako dito sa aking channel. So, kung ano may maisip ko na i-upload, mag-video, lumabas kami. So, ina-upload ko lang. So, anyway, thank you guys. I love you. Thank you for all the support sa aking small channel.
So this is Brit Pinay. See you on my next vlog. I will update you later. Bye.